yung katawan niya. Oo, pa-abs. Aware ba kayo na may mga ganong eksena sa labas? Wala po akong idea tungkol doon. Meron nga ako naalala na parang merong nang bash sa akin na homophobic ako. Kaya sobrang nasaktan ako noon na natawag akong homophobic kasi halos mga ka-work ko, manager ko, gay, hindi straight. So para sa akin, sobrang, alam mo yun, mahal na mahal ko yung mga tao. Never ako nagpakita na homophobic ako. Kaya nasaktan, yun siguro yung pinakamasakit sa akin. Ang pinanggalingan kasi, Yun nga yung hindi ako sigurado kasi may nabasa. Wala ka bang statement noon na anti-LGBTQ? Wala. Supportan nga ako ng LGBTQ para sa akin, nakakagulat lang din talaga na parang iba talaga yung nagtatansin. Pero close naman kaya doon ni Isnir, di ba? Inside. Oo naman. Grabe yung bonding namin ni Isnir. Sa kanya ko nga nakuha yung atake. Na word. Oo, na word. Yung kumusta ang paggamit ng CR? Gano'ng kahirap? Siguro... Di ko in-expect kay Kate yun Sorry guys. Go. Paggamit naman ng CR, siguro Nakikita niyo ba yung camera? Oo, kita namin yung camera. Siguro, nung una nahirapan lang din talaga mag-adjust. Pero lahat naman kami pinagdaanan yan So, para sa akin, okay lang. Sanay na. Oo, yun. Sanay lang talaga. So nung una parang medyo ingat pa, pero nung tumatagal, lang din, strategy lang din talaga. Okay. Paano strategy? Mga may pupuntahan ka lang. Angle ka lang. Pero Vince, dahil experience mo na maging housemate, you wanna prove na hindi talaga scripted yung nangyayari sa loob at talagang kumbaga nangyayari yung gano'n. Nagkakatotoo ka. Oo naman, masasabi ko na sobrang authentic at genuine ng PBB journey ko. Lahat kami doon nagpakatotoo. Siguro, kaya din para sa akin masaya ako dahil wala akong pinagsisihan doon. Ang napulot ka talaga doon mga lessons na tinuro sa akin ni Kuya at saka tinuro sa akin ng mga housemates. At siguro may natutunan din talaga ako sa sarili ko. Una-una na yun na introvert pala ako. Yung mga ganung bagay na dati akala ko hindi. Siguro yun talaga yung main takeaway ko sa PBB journey ko. Vince, kasi dito curious talaga kami lahat. Kasi babata pa ninyo, di ba? So alam naman natin kapag mga bata mapusok, mainit, di ba? So paano nyo nalalagpasan yung ilang araw kayo? Sige, may meme kasi sa social media na paano nakalabas na siya? He was able to do his thing. Mga ganyan. Pati nga sina Emilio at saka si Michael, parang dinigyan pa nila may pagka-BL na, di ba? So, kahit sa mga kasamahan mo doon, sa mga paano nila na-handle yung ganon? Wala bang may palusot? Kasi dati, sina Jason Gainsa, nahuli talaga yun, nakunan talaga sila, ginawa nila. Oo. Siguro sa amin, mahilig din talaga kami mag-workout. Doon lang namin nilalabas. So, workout na lang? So, makita niyo na yung mga lagi nag-workout. Siguro yun yung yun talaga yun lang yung sikreto na pampatanggal na stress. Kasi yung iba daw nagpaalam daw na magkaroon ng pass or something. Yung episode nila Gerald ba yun na season? May basketball, binigyan sila ng basketball para ma-divert yun. Siguro, wala naman pong nangyari sa amin nagpaalam, ganun. Siguro, hindi ko po alam sa kanila kung... wala kami nalaman. Mga nalasing kayo, di ba? Oo nga, may inuman na. Marami doon na hindi inere. Ang mga gaganda pa ng mga kasama niyo. Di ba? Maraming secrets doon na hindi inere. Siguro, sa takdang panahon. Wala naman din. Pero ano plano ng Sparkle sa'yo? Siyempre, gumanda talaga yung career mo after PBB. Nas daming pinilala sa'yo. Meron ka bang gusto sanang gawin? Or meron din yung career path na ginagagawin ng Sparkle sa'yo? Siguro po, ito din po yung opportunity ko na improve talaga yung craft ko. I-grow ko po talaga yung pag-aarte ko, lalo na sa drama. Kasi yun po kasi talaga din talaga ako nag-enjoy. At saka sa action. So parang yun yung parang mas nilook forward ko na gusto kong tahakin pagdating sa career ko. Pero pagdating naman po sa mga future projects, wala naman po akong wala pa po akong nababalitaan.
Lumaki ba yung role mo rito sa Encantadia? Pinalaki ba ng konti yung role mo rito? Mas pinahaba? Ano po paglabas ko, tapos na sila mag-taping So, para sa akin, kung ano talaga yung natrabaho nun, yun yung ano. Sa mga kapuso ay kapamilya na nakasama mo din, sino yung gusto mong makatrabaho paglabas nila ng bahay na? Paglabas? Kapamilya, kasi di ba collaboration? Siguro po si Kira. Si Kira po. Bakit? Bakit si Kasi hindi ko po siya... Like 2 weeks lang po kami nagsama dun sa bahay ni Kuya. At feeling ko kulang yung 2 weeks para makilala ko siya. Siguro pwede din ako tumerdul sa Dusty. Mga ganun. Big Bird, pwede din. Ganun. Sa mga love team dun. Pero yun lang naman for me. Yung unang ginawa mo paglabas ng TV? Una kong ginawa? Siyempre kumain ako. Anong kinain mo? Chicken inasal. Yun kagad yung kinain ko kasi nakakamiss yung kumagat ka ng ng makapal-kapal na laman. Ikaw daw yung kumakain ng chicken. Dun sa amin, kaparanggot lang yung laman, mga ganyan lang kaliit. Tapos yung kanin, ganyan. Pero kaya ayun, sobrang na-miss ko din talaga kumain ng ulam. sabi lang masarap daw yung luto ni Klang. Ano yung pinakamasarap niyang niluluto? Yung favorite ko naman talaga sa kanya, yung monggo niya, classic monggo. Pero masasabi ko, masarap din kasi siya mag-adobo, masarap siya mag-curry. So para sa akin, kahit anong lutuin ni Ate Klang, pasok na pasok naman sa panlasa namin mga housemates. So di talaga siya pwede palabasin, no? Magugutom lahat doon. Siguro hindi naman hindi siya pwede palabasin kasi madami naman tayong mga talented na housemates doon. Masasabi ko, lahat sila marunong magluto. Siguro, hindi lang siguro, like parang sa sobrang maalagain si Ate Klang, hindi lang nabibigyan ng opportunity na ma-showcase yung skills nila. Pero kung magkaroon sila ng opportunity, for sure makakapagluto yun sila lahat at mabubuhay sila.